Nung unang-una po na-diagnose siya ng June 2020. Nakailang ospital po kami na pinagdalan sa kanya na hindi po matrace kung ano po yung sakit niya, kung bakit siya suka ng suka. Dito po sa NCH, pinagdasal ko po na sana ma-admit po kami dito. Dito po nasalinan po siya ng dugo, ng platelet. Tapos sinabi po sa amin ng doktor is kailangan po i-bone yung anak ko para malaman po kung bakit po siya suka ng suka. Hindi ko po alam na may sakit po ako. Yung pinakamasakit po yung bone marrow. Tinusok po yun sa likod ko. Hindi ko po alam na gagawin po yun. Yagulgol talaga ako. Mga 1 linggo po na nalaman ko po yung result ng BMI ng anak ko. Gumuho po yung sensitive ko. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit kailan sakit ng anak ko? Pero hindi ko pa po talaga alam na may ganyan siyang sakit kasi hindi ko po alam na may lahi. Meron po sa side ng tatay ko na may ganun sakit. Kasi parent din ako eh. Ang sakit sa magulang. Andun yung magde-deny ka na walang sakit yung anak ko, pero yun ang katotohanan. Ano po, lakas lang po ng loob. Tsaka kapit lang po sa Panginoon. Ang pangarap ko sa buhay ay maging piloto and maging successful sa buhay. Kaya nagpapasalamat din ako sa kanya. Lahat po ng hiling ko sa kanya, ginawa niya po eh. Kumbaga parang blessing na po talaga. Hindi man ako masyadong halatang nagmamahal, pero ang sakit kasi kung minsan hinahide ko yung feelings ko na umiyak kasi di ba hanggat maaari sa aming medical, sa profession namin, bawal kaming umiyak mismo sa harap ng pasyente namin. Parang nakakulong ka lang eh. Na kailangan mong ipilit lumabas sa kulungan eh. Ang natutunan ko po, maging malakas, humiding ng sa may kapal, na huwag kami pabayaan. Kirby, ngayon is okay na, sana pagpatuloy natin to. Hanggat lalaban lang tayo ng lalaban, anak. Kagaya ko, naging kagaya niyo rin ako. And kapit lang kayo sa Panginoon. Tapos, huwag kayong titigil. Laban lang. There is a cure sa cancer and we need lang to support them para maituloy ang treatment nila. Like yung mga iba't ibang organization, privately and publicly, matutulungan natin yung mga cancer na ma-fight, like itong mga bata with childhood cancer, for especially leukemia. Andito kami parati. Every day, every night, and kahit na anong oras, we will be there for you. And as an instrument na ibinigay na mag-heal, mag-cure, we will always be there and give you time and comfort, and we love you. Ang purpose ng pag-ring ng bell at ang connect nito sa organisasyon namin sa Embrace Project is malaking bagay kasi syempre kami sa Embrace Project gusto namin meron tayong inclusivity doon sa mga bata na may mga chronic illnesses. At pag natapos nila yon, with the help of the organization, yung pag-ring ng bell parang naging success, nagtulungan yung dalawang entity, yung mga bata at saka kami, para matapos yung treatment nila with all of the support na kaya namin gawin. People can get involved dito sa Embrace Project through volunteerism. So, ini-encourage namin talaga na mag-volunteer kung may mga time tayo. Alam naman natin na lahat tayo may ginagawa, may business, may trabaho, Pero maganda kasi yung feeling na nakakatulong tayo without asking anything in return. So, sabi nga ni diba, ng isang philosopher, diba, na there is nothing stronger than the heart of a volunteer, sabi ni Dr. Doolittle. So, ayun, kung gusto nyo, you can approach us and contact us through our social media pages, Embrace Project.